Luyuan, ikaw ay isang may gulang na lalaki. Paano ka nagiging napakapetiks sa maliliit na bagay? Imperyong Dekyan. Kaguluhan ng mga demonyo sa mundo. Laganap ang masasamang espiritu. Ang dalawang alaala sa aking isip ay tuluyan ng nagsanib. Gusto ko lang na ibigay mo sa akin ang pwesto para sa direktang pagpasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Ibigay mo sa kapatid ko. Hindi naman natin kukunin ang mga gamit mo. Hindi mo ba laging sinasabi na gusto mo ako? Ni kahit maliit na bagay na ito ay ayaw mong gawin para sa akin. Namatay ang aking ina noong bata pa ako. Ang aking ama, Lu Yuanshan, ay isang kawani sa tanggapan ng hukuman sa kondado ng Yunnan. 13 taon na ang nakalipas, isang demonyo ang sumalakay sa kabayanan. Nagsakripisyo ang aking ama para iligtas ang mga tao. Dumating ang kagawaran ng paglupig sa demonyo at pinatay ang halimaw. Ang mga kawani ng tanggapan ng county ay kumikita lamang ng 2 tael bawat buwan. Napilak. Pero ang mga kawani sa kagawaran ng paglupig sa demonyo ay may hindi bababa sa 5 tael na sahod bawat buwan. Hindi lang sila nakapagsasanay ng mga espesyal na kasanayang pamuksa ng halimaw. Mayroon pa silang mga mahiwagang gamit. Gamot at silid panggamot. Kahit mamatay sa labanan, makakatanggap ang pamilya ng 100 tael na kabayaran. Higit sa lahat, sa panahong ito na maaaring salakayin ng mga demonyo ang lungsod anumang oras. Taglay ng kagawaran ng paglupig sa demonyo ang kapangyarihang pinapangarap ng karaniwang tao. Matagal ko na yung pinangarap. Pero karaniwan lang ang aking talento. 5 taon akong nagsanay ng husto pero nasa 2 antas pa rin ako ng karaniwang yugto. Hindi sana ako makakapasok sa pagsusulit. Pero sa bagong tuntunin ngayong taon, para sa mga inapo ng mga martyr, inaalis ang pagsusulit. At tuwirang nabibigyan ng karapatan, si Lu Yuanshan ay namatay sa tungkulin. Kaya ang pwestong ito para sa direktang pagpasok ay natural na sa akin. Dumating si Lin Man'er upang hanapin ako. Pero hindi siya dumating para bumati. Sa halip, gusto niyang ang pwestong ipinagpalit ni Lu Yuanshan ng kanyang buhay ay ibigay kay Lin Chen. Nang naisip ko yan, tuluyang naglaho ang pagkalito sa aking mga mata. At napalitan ito ng hayagang lamig. 5 taon ko siyang minahal. Noong una, sinabi lang niyang binawasan ng sweldo ang paggawaan ng borda. At humiram sa akin ng 50 wen para sa kagipitan. Nang makita kong namumula ang kanyang mga mata, ibinigay ko sa kanya ang pera ng walang alinlangan. Nang dumating ang araw ng pagbabayad, hindi niya iyon binanggit. At hindi ko na rin siya kinulit. Ngunit nangyari ang unang beses. At sumunod ang ikalawa. Kalaunan, gustong maging alagad ni Lin Chen ang isang retiradong matandang tagapanghuli. At kailangan ng 10 tael na bayad sa pagtanggap bilang mag-aaral. Hindi makapaglabas ng pera ang pamilya Lin. Napakahusay ng talento ni Lin Chen. Kapag pinalampas niya ang pagkakataong ito, habang buhay na siyang walang mararating, inilabas ko ang lahat ng ipon ng pamilya. At isinangla ko rin ang pahalang na espada na iniwan ng aking ama noong nabubuhay pa siya. Kaya lang ako nakalikom ng 10 tael. Kasunod nito, sa madaling araw, ang pagsasanay sa pakikipaglaban ay kailangan ng mga halamang gamot, karne, at proteksyon. Tuwing pista at kapistahan, kailangan pang magbigay galang sa guro. Tuwing may kahirapan si Lin Man'er, lumalapit siya sa akin. Kung minsan, naglalabas siya ng sama ng loob. Kung minsan damay namumula lang ang mga mata niya at bumubuntong hininga. At ako naman, kusang nag-aabot ng pilak. Sa loob ng 5 taon, mahigit 100 tael na pilak ang nagasta ko sa magkapatid na Lin. Ang perang ito, halos lahat ay ginamit ni Lin Man'er para sa kanyang kapatid. Dahil bago pumanaw ang ama ni Lin, ipinangako niyang aalagaan ng mabuti si Lin Chen. Kaya itinuring niyang ang kapatid niya ang tanging pag-asa ng pamilya Lin. Ngayon, pati ang balak niya ay umabot na sa pwesto para sa direktang pagpasok. Lu Yuan, bakit hindi ka nagsasalita? 2 antas ka lang ng karaniwang yugto. Kahit makapasok ka sa kagawaran ng paglupig sa demonyo, malamang na mamatay ka lang sa kamay ng mga demonyo. Pero si Lin Chen ay iba. Napakataas ng talento niya sa martial arts. Kung sakaling maging opisyal siya ng kagawaran ng paglupig sa demonyo, aalagaan ka rin niya. Tapos na. Ibigay mo ang pwestong iyan kay Lin Chen. Tatandaan ko ang kabutihan mo. Sa hinaharap. Hindi naman sa hindi ko ito pwedeng isaalang-alang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung hindi mo ako papayagan, hindi na kita muling makikita. Kung talagang gusto mo ako, dapat ako ang isipin mo. At hindi lang ang sarili mo. Hanggat ginagamit ko ang malamig na paglayo para gipitin siya. Tiyak na susuko siya. Imposible, anong sinasabi mo? Ang pwestong ito ay ipinagpalit sa buhay ng aking ama. Ang perang iyon noon, pwede ko na lang isipin na nagkamali ako sa pagkilala sa tao. Pero ang pwestong ito, walang sinuman ang pwedeng kumuha. Lu Yuan, paano mo nagagawang maging ganito kasakim? Isa lang naman itong pwesto. Alam mong mas karapat dapat si Lin Chen kaysa sayo. Lumabas ka. Napakagaling talaga. Akala mo ba na kapag hindi mo ibinigay ang pwesto, makakapasok ka pa rin ng maayos sa kagawaran ng paglupig sa demonyo?
Naghihintay ang kapatid ko sa tanggapan ng kondado. Kung makangahas ka pang pumunta. Hinding-hindi kanya palalampasin. Natukoy, malinaw na ang isip ng host. Sistema ng pagsasama ng mga susing salita. Naglo-load. Kapag napatay ang mga demonyo, may malalaglag na mga susing salita. Maaaring pagsamahin at upgrade ang mga susing salita. Naipadala na ang gantimpala para sa baguhan. Sa ngayon, pwede kang bumunot ng isang pulang susing salita. Bubunutin mo ba? Sa angking kakayahan ko. Ang pagpasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo ay masyadong mapanganib. Pero dahil may sistemang ito, ang pagpatay sa mga demonyo ay maglalaglag ng mga susing salita. Kung gayon, iyon pa nga ang pinakaangkop na lugar para sa akin. Bunutin. Nakuha ang pulang susing salita na kay Tian. Kay Tian. Walang tibag. Walang hindi nababasag. Ang mga susing salita, ayon sa kulay, ay hinahati sa 6 na antas. Puti ang pinakamababa. Pula ang pinakamataas. 3 magkaparehong susing salita. O 6 na magkaibang susing salita. Pwedeng pagsamahin pataas para makabuo ng mas mataas na antas na susing salita. At sa kauna-unahan kong bunot, diretso kong nakuha ang pinakamataas na antas na pulang susing salita. Nang mabigkis ang kaitian, isang napakasiksik na puwersa ang dumaloy sa buong katawan ko. Malinaw kong naramdaman na ang aking paglinang ay nasa ikalawang antas pa lamang ng mortal na antas. Ngunit sa isang iglap, may nadagdag na matalim na puwersa na kayang bumutas ng hadlang. Kung gaano kalakas ang puwersang ito, kailangan pa ng aktual na laban para mapatunayan. Ako si Lin Chen, 5 taon na akong nagsasanay ng martial arts. Ang paglinang ko ay umabot na sa ikalimang antas ng mortal na antas. May kaunti akong pangalan sa hanay ng mga kabataan sa kondado ng Yunnan. Pero kung gusto kong sumapi sa kagawaran ng paglupig sa demonyo, kailangan ko pa ring sumali sa pagsusulit at makipagpaligsahan sa iba pang mga mandirigma, isa-isa. Pero si Luyuan, dahil sa pagiging anak ng isang martyr, ay diretsong nakapasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Lubos akong hindi nasisiyahan dito. Sa tingin ko, katamtaman lang ang kanyang kakayahan. Hindi talaga siya bagay sa pwestong ito. Sa halip, ako ang mas may likas na talento. Kapag nagsalita lang ang ate ko, dapat kusang ibinigay niya ang pwesto. Buti dumating ka. Nasabi na sa'yo ng ate ko ang lahat, di ba? Kapag nakuha mo na ang badge para sa direktang promosyon, ibigay mo agad sa akin. Bakit naman? Ano nang sabi mo? Ang sabi ko, bakit ko ibibigay sa'yo ang badge? Hindi ba malinaw ang paliwanag ng ate ko sa'yo? Kapag nakapasok ako sa kagawaran ng paglupig sa demonyo, at balang araw ay maging kapitan, hindi lang nito madadala sa dangal ang pamilyang Lin. Maaari ko ring maalagaan ka. Sa munting antas ng kultibasyon mo. Pagtungtong mo roon para ka lang nagsugod sa kamatayan. Mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang pwesto. Hindi ako pumapayag. Luyuan, huwag mong ipagwalang bahala ang kabutihan. Ang kaitian ay hindi lang basta dagdag lakas, kundi binibigyan nito ang aking mga pag-atake ng napakalakas na kapangyarihang manira. Ako, sa ikalimang antas ng mortal realm sa pagsasanay ng katawan. Hindi man lang nakasalo. Si Luyuan ay nasa ikalawang antas lang ng mortal realm. Bakit niya nabasag ang depensa ko sa isang suntok? Luyuan, kung ayaw mong ibigay ang pwesto, bahala ka na. Bakit mo pa kailangang patayin ang kapatid ko? Ang mga kailangan niya sa pag-apprentice. Na mga gamot at halamang gamot na binili. Pang-araw-araw na pagkain, pagsasanay sa pakikipaglaban, at proteksyon na gamit. Kasama pa ang pilak na iniaalay tuwing pista at okasyon sa guro. Alin ba roon ang hindi ko ang gumastos? 5 taon. Mahigit 100 tael na pilak. Para lang makabuo ng isang nasa ikalimang antas ng mortal realm. Ngayon gusto niyang agawin ang pwesto na ipinagpalit ng buhay ng aking ama. Bahala siyang subukan. Dapat ba akong tumayo lang at hindi gumalaw? Ang perang iyon. Ikaw mismo ang kusang nagbigay. Luyuan. Noon, hindi ka kailanman ganyan makipag-usap sa akin. Talagang nagbago ka na. Dahil noon, hindi ko pa nakikita ng malinaw kung sino ka. Kaunti lang ang matinong talento sa kondado ng Yunnan. Si Lin Chen, bagamat may kaunting talino, ay kulang pa rin sa tibay ng loob at tatag. Madali pa siyang magkimkim ng galit at manumpa ng paghihiganti. Parang iniimbitahan pa nga niya ang mga tao mula sa kagawaran ng paglupig sa demonyo sa handaan.
Pasok. Sino ka? Ang abang lingkod na si Lu Yuan. Tagapagpatupad ng tungkulin sa kondado ng Yunnan. Anak ng isang bayani na namatay sa tungkulin. Naparito ako para kunin ang badge para sa direktang promosyon. Anak ng isang bayani na namatay sa tungkulin. Ang ama ni Lu Yuan na si Lu Yuanshan ay nasawi sa tungkulin 13 taon na ang nakalipas ng salakayin ng mga halimaw ang lungsod. Ayon sa bagong tuntunin ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Tunay na pasok si Lu Yuan sa mga kondisyon para sa pwesto. Ilang taon ka na? Kakatapos ko lang mag-20. Gaano ka nakatagal nagsasanay sa martial arts? 5 taon. Anong antas ng kultibasyon mo? Ikalawang antas ng Mortal Realm. 5 taon ng matinding pagsasanay. Ikalawang antas lang ng Mortal Realm. Sa ganitong klase ng talento. Kung sa mga nakaraang taon, kahit karapatang sumali sa pagpili ng kagawaran ng paglupig sa demonyo ay wala. Isa itong teknik sa kultibasyon para makaangat sa susunod na antas. Tinatawag itong sining ng pagbabalik sa pinagmulan. Kahit ang ikasyam na antas ng Mortal Realm ay mortal pa rin sa huli. Tanging sa pagsasanay ng isang teknik na lampas sa mortal ang makapapasok ang espiritong enerhiya sa katawan. Saka ka palang tunay na makakahakbang sa landas ng kultibasyon. Kung gusto mo, maaari mong ipalit ang badge para sa direktang promosyon sa aklat ng teknik na ito. Mula ngayon, manatili ka sa kondado ng Yunnan para magsanay. Kapag nakalusot ka na sa susunod na antas, sapat na yon para mamuhay ng matiwasay araw-araw. Hindi mo na kailangang pumunta pa sa kagawaran ng paglupig sa demonyo at sumugal sa panganib. Teknik sa paglampas sa hangganan. 1,000 tael ng pila. Mahal pero walang mabentahan. Ibinibigay na lang ng direkta. Anong klaseng tukso ito? Mula pagkabata, sinabi na sa akin ng aking ama. Huwag mong isugal ang buhay mo. Pero, hindi ko pa kailanman narinig ang tungkol sa kanya. Gusto kong sumali sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Mahal na Ginoo, mangyaring pag-isipan niyo muna. Kagawaran ng paglupig sa demonyo. Hindi ito lugar para umasa sa pabor ng korte at magpalipas lang ng panahon. 3 antas lang sa mortal na yugto. Kapag nakaharap mo ang mga demonyo, ikaw ang unang mawawalan ng buhay. Kung pati ang talento mo ay pwede nang makapasok agad. Paano makakapayag ang mga kabataang nagpakasubsob sa pagpili? Paano sila makakatanggap niyon? Ayon sa batas ng Imperyong Dakyan, ang mga supling ng matatapat na bayani ay maaaring direktang maitaas sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Hindi ito pabor ng korte, kundi karapatang ipinagpalit ng buhay ng aking ama. Higit pa rito, kung gusto ko lang mamuhay ng payapa. Kanina pa sana pinili ko ang sining ng pagbabalik sa pinagmulan. Pumasok ako sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Para lang pumatay ng mga demonyo. Kung sakaling mamatay ako sa kamay ng mga demonyo. Sarili kong pasya yon. Ibigay mo sa kanya ang badge. Sa loob ng 3 araw. Pumunta ka sa kagawaran ng paglupig sa demonyo ng King Zhu upang mag-ulat para sa tungkulin. Maraming salamat po, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Napakakaraniwan ng talento ni Lu Yuan. Kahit makapasok siya sa kagawaran ng paglupig sa demonyo, hindi pa rin siguradong makapapasa siya sa panimulang pagsusuri. Bakit mo pa ibinigay sa kanya ang badge? Umalis ka na. At ang mga matang iyon ni Lu Yuanshan bago siya mamatay. Ay halos kapareho ng kay Lu Yuan kanina. Sa paningin ng iba, mga demonyo sila. Para sa akin, maaaring isa itong pagkakataon para makakuha ng gantimpala. Sayang at matagal nang patay ang mga demonyong ito. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanila. Hindi ko alam kung gaano karaming puntos ng merito ang makukuha. Ako si Zhou, ang bagong dating. Ako ang clerk ng tanggapan ng seremonya. Tawagin mo na lang akong matandang Zhou. Ibigay mo sa akin ang badge. 5 taon.
Ikalawang antas sa mortal na yugto. Kahit makapasa ka sa pagpili. O makapasok ka man sa kagawaran ng paglupig sa demonyo sa pamamagitan ng direktang pwesto. Kailangan pa ring dumaan sa panimulang pagsusuri. Ang pagsusuri ay may dalawang bahagi, talento at aktual na labanan. Ilagay mo ang kamay mo. Habang mas maliwanag ang tasang jade. Mas mataas ang talento. Huwag mawalan ng loob. Sa 10 baguhan, 8 man lang sa kanila ay hindi mapapailaw ang tasang jade. Ang mahinang talento ay hindi nangangahulugang hindi ka makakapatay ng mga demonyo. Mas mabagal lang ang paglinang. Sa hinaharap, mahirap kang maging karapat-dapat bilang tagapaglupig sa demonyo. Tunay ngang karaniwan lang ang talento ng dating katawan na ito. Pero ngayon, taglay ko ang sistemang pagsasanib ng mga keyword. Basta tuloy-tuloy akong makakapatay ng mga demonyo. Hindi na mababago ang talento. Paano mababago ang pagsusuri sa aktual na labanan? Sa ibaba ng kampanilyang Thor ay ang balon ng pagtatali sa mga demonyo. Nakakulong doon ang mga mababang antas na demonyong nahuli mula sa iba't ibang lugar. Makalipas ang 2 araw, bubuksan ang balon ng pagtatali sa mga demonyo. Ang lahat ng bagong dating ay papasok ng pauna-una ayon sa pangkat. Patayin ang mga demonyo sa loob ng 1 oras. Kung mas mababa sa 10 ang mapapatay, pinakamababang antas iyon. Kailangan mong magsimula bilang tagapaglingkod. 30 pataas ay ikatlong antas. Maaari kang italaga bilang kawani ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. 60 pataas ay ikalawang antas. Maaari kang maging tagapaglupig sa demonyo. Ang 70 at pataas ay E-grade. Pagpasok pa lang, agad na siyang itinalagang opisyal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Magkakaiba ang mga grado. Hindi lang magkaiba ang pwesto. Magkakaiba rin ang buwanang sweldo, tirahan, at mga yaman sa pagsasanay. Ang C-grade ay may 5 layang na buwanang sweldo at 1 boteng espiritong pampatibay ng katawan. Ang B-grade ay may 10 layang na buwanang sweldo at 1 pilang pampadaloy ng mga meridyan. Para naman sa A-grade, hindi lang 30 layang ang buwanang sweldo. Makakatanggap ka pa ng isa. 1 pilang tumutulong sa mandirigma na lampasan ang mortal na antas. Makapatay ng 70 halimaw sa loob ng 1 oras. Kahit ang isang ordinaryong henyo, hirap gawin yan. Pero para sa akin na may nakataling kaitian na katangian. Ang pagsusuring ito ay parang espesyal na inihanda para sa pagkakataong ito. Ipakita. 55 na lang. Hindi ba katatapos lang sumali si Lin Chen sa seleksyon? Ay. May ganito pa pala siyang tibay. 60. Naabot na niya ang pamantayan ng unang antas. Matapos masugatan si Lin Chen. Natagpuan ni Lin Manner ang tagasuri na si Zutong. Inakala ni Zutong na hindi masama ang likas na galing ni Lin Chen. Kaya binigyan niya ito ng isang pampagaling na espiritong gamot. Hindi lang nakaabot si Lin Chen sa bagong seleksyon. Dahil sa gamot na yon, nakalusot siya hanggang sa ika-6 na antas ng mortal na yugto. 78. Nakatanggap siya ng E-grade na pa siya. Kahit hindi umabot sa A-grade. Sapat na yon para mamukod tangi ako. Noon, naitaboy na niya ako sa isang suntok. Luyuan, may kapal ka ngang magpakita sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Siya yung nasa ikalawang antas ng mortal na yugto. Ganyan na antas ng pagsasanay ay pwede nang sumali sa pagsusuri sa pagpasok. May direktang promosyon na token sila. Siyempre, pwede. Noong wala akong depensa, sinamantala mo ako at sinaktan. Ngayon, ipapakita ko sa lahat. Kung talagang may kwalifikasyon ka bang pumasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. 78 na halimaw. Iyon lang. Talagang hindi siya gaya ng sabi-sabi na mahina. Opisyal nang nagsisimula ang ikatlong batch ng pagsusuri. Teritoryo ng Demonyong Soro. Pinuno. Parahong keyword.
Mas madaling pagsamahin. Maging kuko, pangil o matitigas na buto. Lahat ay hindi makakayanan ang aking tuwirang tama. 8. Sa isang hina, 2. Sa tatlong hina, 5. Wala pang kalahating tasa ng tsaa. Lumampas na ang bilang sa 20. Sa normal na kalagayan, kahit humarap sa mga halimaw sa mortal na antas, kailangan mo ring obserbahan ang mahihinang bahagi para makahanap ng pagkakataon. Kaunting pag-iingat lang. Magpapalitan agad ang papel ng mga ngaso at biktima. Kung magpatuloy pa ang labanan, ang mga halimaw sa paligid ay malamang mapatay na niluyuan ng mag-isa. Sa loob ng isang oras ay nakapatay siya ng 78 halimaw. Sa isang iglap nalampasan niya yon. Hindi katakatakang hindi nakasalo si Lin Chen kahit isang suntok. Ang 70 ay A-grade na. Ang pagbasag niya sa record ay usapin na lang ng oras. Sa bilis niya, ang A-grade ay hindi pa ang dulo. Sa unang kabiguan, maaari ko pa ring payapain ang sarili ko. Dahil biglang kumilos si Luyuan, hindi ako nakahabol sa depensa. Pero, ngayon lang ay nakalusot na ako sa ika-6 na antas ng mortal na yugto. At ako pa ang unang umatake. Pero natalo pa rin ako sa isang suntok ni Luyuan. Ngayon, isang saglit lang ang kailangan ni Luyuan para lampasan ang marka ko sa loob ng isang oras. Ang pagitan naming dalawa ay hindi na maipapaliwanag ng isang antas sa pagsasanay lamang. Hindi na sila makakalabas sa bahaging ito ng lugar. Sa paningin ng iba, delikado ito. Pero para sa akin, bihira itong pagkakataon. Kayamanan ng mga babaeng demonyo. Ang mga demonyo sa labas ay nagkakawatak-watak. Gusto kong pagsamahin ang mas mataas na antas ng mga yaman. Halos impossible. Pero, ang mga demonyong naipon sa Demon Lockwell sa loob ng maraming taon ay naging isang lipi na. At pareho pa ang kanilang antas. Hindi na kailangang mag-alala sa pagharap sa mga demonyong nasa initial o profound realm. Ito mismo ang pagkakataong kailangan ko. Magpatuloy sa mas mataas na pagsasanib. Kailangan ng 243 magkaparehong puting keyword. Bago mo makuha sa huli ang isang pulang keyword. Kaya naman, hindi na ang target ko ang huwad na A-grade lang. Kundi makahanap ng hindi bababa sa 243 Fox Demons. Noong mga nagdaang taon, ang mga rookie na nakapatay ng halos 70 halimaw ay sapat na para markahan bilang A-grade. Pero si Luyuan, sa loob lamang ng isang oras, ay itinaas ang batayang iyon ng mahigit 3 ulit. Hindi na ito karaniwang A-grade na lakas sa labanan. Dahil sa pagsusuri sa pagpasok, ang pinakamataas na maabot ay A-grade lang. Kaya siya naitala bilang A-grade. Kasalukuyang library ng keyword. Lengsi. Sarili. 287. Na-detect na maaaring pagsamahin ang keyword. Pagsasamahin ba? Pagsamahin. Simulan ang pagsasanib. Lengsi. 243. Matalino. Verdedas 281. Maliwanag ang isip at nakikita ang tunay na likas na pagkatao. 217. Biglang pagkamulat, lila na gulong, ika-9 na pagpasok sa dao. Ginto. 3. Pambihirang pagkamulat na lumalaban sa langit, pula. Sa iisang landas, isang keyword lang ang pwedeng itali. Pag-aralan ang walang hanggang batas ng langit at lupa. Parang malinaw na nakikita ang guhit sa palad. Parang muling bumukas ang mundong nasa harap ng mga mata ko. Ang mga pader ng bato sa paligid ng madilim na yungib ng Demon Lockwell, pati ang sarili kong katawan, ay nagiging napakaraming malinaw na ugat sa aking kamalayan. Parang nakatayo ako sa mataas na lugar at minamasdan ang sarili ko mula sa itaas. Unti-unting lumilitaw ang mga meridyan. Diretso hanggang sa tuktok ng bungo. Pinagdurugtong ang 9 na bahagi ng katawan. Ang daloy ng batayang body severing art. Ang mga bahaging kinasasadlakan ng pagbagal ng ki at dugo. At maging ang pinakamanipis na espiritual na lakas sa pagitan ng langit at lupa. Lahat ay malinaw na kita. Sa sandaling ito, sapat na ang isang tingin para mabasa ang lahat. Ibig sabihin ito, hindi na mahalaga kung kumikinang pa ang Jade Cup ng talento. Basta may tamang teknik. At sapat na mga yaman sa pagsasanay. Maaari kong malampasan agad ang mga harang na itinuturing ng karaniwang tao na hindi madadaanan. 287, talagang kayang-kaya ito ng isang nasa ikalawang antas ng Mortal Realm. Ang mga pseudo-grade rookie noon, alin ba sa kanila ang hindi 1 in 10,000? Pero kapag ang mga resulta nila ang ipinatong sa harap ni Luyuan, baka hindi na sila mahalagang banggitin pa. Karaniwang henyo, mula sa pagpasok hanggang sa Zenmo School Lieutenant, ay abuti ng kahit isang taon. Pero isang araw lang ang ginamit niya.
Lu Yuan. Ngayon, dapat na siyang tawagin si kagalang-galang na Lu, ang Zenmo School Lieutenant. Lumitaw na ang resulta ng ikatlong batch ng pagsusuri. Si grade, E-grade, Li-grade, E-grade, E-grade, Li-grade, Li-grade, E-grade, E-grade. E-grade lang si Lu Yuan. 7 tao ang Mi-grade. Ang natitira ay si grade at pinakamababa. Sa pagkakataong ito, wala nang kumukwestiyon sa karapatan ni Lu Yuan sa direktang promosyon. Dahil sa lakas niya sa labanan. Kung ang ganitong tao ay hindi pa pwedeng iangat agad. Mas malaking lugi iyon para sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Nakatayo ako sa sulok. Pinapanood kong si Lu Yuan ay hindi man lang tumingin sa akin mula simula hanggang dulo. Lalong sumakit ang loob ko. Itinuring ko siyang mahina at pwedeng apihin kung kailan ko gusto. Akala ko ang pwesto para sa direktang pag-angat ay dapat sa akin talaga. Ibinuhos ko ang buong lakas ko. Pero rinaantas lang ang nakuha ko. Samantalang ikaw ay naging opisyal na lampas pa sa inaantas ang marka. Sobrang laki ng agwat, mahirap lampasan. Hindi mo naman ako itinuring na kalaban. Binabati kita. Ito ang gantimpalang inaantas para sa iyo. Ang mortal na antas ay may 9 na yugto. Kahit umabot ka pa sa anumang antas ng pagsasanay. Sa huli, isa ka pa ring mortal na mas malakas lang ang dugo at lakas. Tanging sa pag-inom ng espiritong gamot at pagsasanay ng isang pamamaraang panglampas antas. Na nakagagabay sa espiritong lakas ng langit at lupa na pumasok sa mga meridyan. Buksan ang 8 kakaibang daluyan. At ang 12 pangunahing daluyan. Upang makabuo ng paikot na sirkulasyon sa loob ng katawan. Kapalang tunay na makakapasok sa antas ng paglagpas. Sa itaas ng antas ng paglagpas. Naroon pa ang antas ng misteryo at antas ng pagbabago. Na hanggang sa makahatak pa ng lakas ng langit at lupa. Ang walang laman na antas na humuhubog sa pundasyon ng dakilang daan. Sa totoo lang. Nag-aalala pa ako noon na kulang ang aking likas na galing. Kahit makakuha ako ng pildoras ng paglipat mula mortal. Hindi pa rin siguradong makakabutas ako ng maayos. Pero ngayon, dahil sa nakakabaliw kong talas ng pangunawa. Ang bara sa pamamaraan ng pagsasanay para sa akin. Ay hindi na problema. Basta pumunta lang ako ulit sa pabilyon ng sining ng digma. Piliin ang angkop na pamamaraang panglampas antas. Maaari na akong magsimula ng aking paglusob sa pag-angat. Hahaha. Ginoong Lu. Binabati kita, Ginoong Lu. Sa balo ng pagkakulong sa mga demonyo, nakapatay ka ng 287 demonyo. Nakuha mo ang na antas na pagtatasa. Sa pagpasok mo pa lang, isa ka na agad na opisyal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Talagang bata pa pero may narating na. Kilala ba kita? Ako si Suding An. 7 taon na akong nauna sa inyo sa pagpasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Ngayon, hawak ko na ang tungkulin bilang bantay ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Ano po iyon? Kung hindi ako nagkakamali. Pupunta kayo sa pabilyon ng sining ng digma, Ginoong Lu. Para pumili ng pamamaraan ng pagsasanay, hindi ba? Sakto. Ako rin ay pupunta roon. Sakto at sabay na tayo. Bagong salta pa lang si Ginoong Lu. Baka magamit mo ito, ang Timog. Nagabay sa kaligtasan. Ito ang pinaghirapan ko sa loob ng 7 taon. Sa tingin ng marami, ang kagawaran ng paglupig sa demonyo ay lugar lang para pumatay ng mga demonyo at magtaboy ng kasamaan. Pero sa totoo lang, napakaraming lihim na alituntunin dyan. Aling kainan ang masarap ang ulam? Alin ang malinis ang palikuran? At aling clerk ang madaling kausap? Aling mga lugar ang pwede mong puntahan? At aling mga lugar ang pinakamainam na iwasan? Dito sa loob. Lahat iyan ay malinaw na nakasulat. Halimbawa, si Matandang Zu sa seremonyal na tanggapan. Pinakamahilig niyang kainisan ang mga taong labis ang pambobola kapag may pinapagawa. Hindi, bawasan mo ang salita at mas madalas kang tumango. Si Matandang Lin na tagasulat ay may pagkaganid sa kalinisan. Bago mo siya makita, mas mabuti nang ayusin mo muna ang iyong kasuotan at takip sa ulo. At si Matandang Zhao na tagasulat. Masama ang loob niya nitong mga huling araw. Sa mga araw na ito, hanggat maaari ay huwag mo munang hanapin siya. Ang unang palapag ng pabilyon ng sining ng digma ay para sa mga karaniwang pamamaraan. Ang ikalawang palapag ay para sa mga mas mataas na antas na pamamaraan. Ang ikatlong palapag lang ang tunay na ubod ng mga pamamaraan. Bawat palapag ay nahahati pa sa silangang at kanlurang bahagi. Ang silangang bahagi ay naglalaman ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Ang kanlurang bahagi ay nag-ingat ng mga sining pangdigma. At ang kanlurang bahagi ay lalo pang hinahati sa kamao at paa, mga galaw ng katawan, at mga sandata. Kung walang nagtutuwid, pagkapasok ng mga baguhan, kahit kalahating araw ay hindi tiyak na makakahanap ng angkop na bagay. Bagamat medyo magulo ang gabay na ito. Talagang napakapraktikal. Sa lugar kung saan may mga tao. Doon may ugnayan ng mga tao. Kakakuha ko lang ng antas ng Jia. At pagkapasok ko ay naging kapitan na agad ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Hindi katakatakang may kasama na kusang nagpapakita ng kabutihan. Maraming salamat, Kuya Su.
Panginoong Lu, tinanggap mo. Dalawang layang napila. Siya yon. Yung sa kondado ng Yunnan na hindi man lang pinansin ang pagtutol ni Zutong. Ibibigay ang shoulder badge sa akin ng taong iyon. Kung hindi lang dahil sa mga tuntunin matapos niyang pangalagaan ang katapatan. Baka hindi ako nakapasok ng maayos sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Itong kabutihang loob. Hindi ko malilimutan. Nakilala ko na si Panginoon. Sa pagsusuri sa pagpasok. Sa loob ng isang oras, nakalipol ng 287 na halimaw. Binasag ang record ng King Zhao kagawaran ng paglupig sa demonyo na tumagal ng maraming taon. Lu Yuan, magaling ka. Maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng shoulder badge, Panginoon. Hindi pa po ako nakakapasok sa inyong pangalan. Shen Mo, kasalukuyang punong tagapagsanay ng King Zhao kagawaran ng paglupig sa demonyo. Punong tagapagsanay ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Siya ang namamahala sa pagsasanay ng lahat ng kasapi sa ibaba ng kapitan ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. At sa pagsusuri para sa pagtaas ng ranggo. Bagamat mukhang mababa ang posisyon, hindi maliit ang kapangyarihan nito. Nakapatay ka na ba ng isang malaking halimaw sa ika-6 na antas? Siya pa mismo ang naghihintay sa akin. Tungkol sa pabilyon ng espada at digma. Gaano ba ang alam mo? Ang unang palapag ay naglalaman ng mga batayang sining. Ang ikalawang palapag ay mga mas mataas na paraan. At sa ikatlong palapag lamang naroon ang mga pangunahing sining ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Tama ang sinabi mo. Lenwei. Nakasarang ika-4 na palapag. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Ang lalabag ay parurusahan ng mabigat. Iyan ay isinulat para sa iba. Ako itong punong tagapagsanay. Sama kita roon para pumili. Mayroon pa rin akong kapangyarihan sa teknik na ito. Malinaw na malinaw sa akin. Ang makakuha ng ganitong pagtrato ay dahil sa ipinakitang antas mo sa pagsusuri sa pagpasok na nagpakita ng sapat na nakakagulat na lakas sa labanan. Kung ordinaryong baguhan lang, wala siyang karapatang makaakyat sa ika-4 na palapag. Ang bawat teknik dito, kapag dinala sa labas, sapat na para ang mga karaniwang mandirigma ay mag-agawan hanggang magdugo ang ulo. Ang 1,000 mukhang espiritu ng buto ay pinapakain ng sariling dugo para mabuhay ang natal na Gyu. Pagkatapos itong mapagyaman, pwede nitong baguhin ang anyo at hininga. Hirap matukoy kung alin ang totoo. Ngunit ang mga nagsasanay ay hindi lang dapat magtiis ng sakit na sumisira sa puso. Kailangan din nilang regular na pakainin ng sariwang dugo at enerhiya ang mga insekto ng Gyu. Kung hindi, sasapitin nila ang balik na paglusob. Kakaiba at misteryoso ang pamamaraang ito. Ngunit sobra itong mapanira at malas. Inaasahan ng pamamaraang ito ang isang sinaunang banal na stele upang bantayan ang sarili. Pagkatapos magsanay, ang katawan ay tila bangin na matibay. Napakalakas ng depensa. Pero masyado itong nakatuon sa depensa at kulang sa atake. Kapag pinaandar, mabagal ang kilos. Hindi rin ito angkop sa paraan ko ng pakikipaglaban. Tingnan mo ang isang ito. Sa Demon Sealing Well, mabagsik at mabigat ang naging galaw mo. Ang diin mo ay ang harapang pagbagsak sa kalaban. Ang teknik na ito ay sukdulang matigas at matindi. Walang katulad ang teknik. Kapag naabot ang ganap na kahusayan, kayang durugin ng kamao ang mga bundok. Kayang putulin ng talim ang mga ilog. Na bagay sa iyo. Kagalang-galang na Shen. Ano ang teknikang iyan? Hindi. Napakataas ng mga simulain ng teknikang ito. Sayang, hindi ito tunay na maisasagawa ng lubos. Paraan ng pagpasok ng espiritu sa katawan. Pagpasok ng espiritu sa katawan. Pinanday ng daan-daang ulit na parang bakal. Pinanday ng libo-libong ulit upang maging asero. Wanhua Wuji. Ang Wanhua Wuji Gong ay isang paraan ng panloob na paglinang. Paulit-ulit nitong pinipiga at pinapadalisay ang espiritong lakas sa loob ng katawan. Parang bakal na pinanday ng daan-daang ulit. Sa bawat pag-akyat ng isang antas, nagkakaroon ng isang pagbabago sa kalidad ang espiritong lakas. Gamit din ang parehong kasanayang pandigma. Higit itong malakas kaysa sa mga tagapaglilinang sa kaparehong antas. Kung tuloy-tuloy na naipon at naiipon ang espiritong lakas. At may tulong ng hindi magigibang kaitian. Lalo pang tataas ang aking lakas sa labanan. Pero, bagamat kumpleto sa teorya ang teknikang ito, sa praktika ay halos imposibleng mapagtagumpayan. Sa mga tala na mayroon, ang pinakamataas na naabot ng sinuman ay ang 2 antas lamang. Pagkatapos noon, wala nang makapagpatuloy. Bakit? Dahil kapag ang espiritong lakas ay napadalisay hanggang sa 1 antas. Para ka na ring pinong bakal na napatigas na sa sukdulan. Hindi na makahanap ang tagapaglilinang ng mas malakas na panloob na puwersa.
Kaya natural na wala na siyang magagawa kundi huminto. Kahit kahanga-hanga ang iyong lakas sa labanan. Hindi naman ganoon kaganda ang iyong batayan sa paglinang. Ang kasulatan ng Jiu Bahuang ay napatunayan na ng napakaraming nauna. Maglinang ka ng paunti-unti at ayon sa hakbang. Sa kalaunan, tiyak na may mararating ka. Tungkol naman sa mga simulain ng Wanhua Wujigong, kahit gaano pa ito kataas. Kung hindi naman maisasagawa, wala rin silbi. Ang iba ay hindi makalusot sa ikatlong antas. Dahil kulang sila sa lakas na magpapatuloy na magpino ng espiritong lakas. Ngunit ako ay may pulang marka na kaitian. Ang kapangyarihan ng kaitian ay hindi magigiba. Walang hindi mababasad. Gagamitin ko ito para compress at pinuhin ang espiritong lakas. Sapat para masira ang limitasyon ng Wanhua Wujigong. Kagalang-galang na Shen. Pipiliin ko ang teknikang ito. Sigurado ka? Sigurado ako. Ang teknikang ito, wala pang nakapaglinang hanggang ika-4 na antas. Kung maipit ka sa ikatlong antas, ang oras at mga sangkapan na inilaan mo dati ay mauwi lang sa wala. Gusto kong subukan. Sige na nga. Ang landas ng paglinang ay kailangan mong piliin mismo. Pero sasabihin ko na agad sa'yo. Kung hindi mo ito mapagtagumpayan, agad kang pumunta sa akin. Itatabi ng Jiu Bahuang Jiu para sa'yo. Bagamat mahigpit si kagalang-galang na Shen. Sa huli ay para rin ito sa kapakanan ko. Maraming salamat, kagalang-galang na Shen. Napili na ang teknikang ito. Bumalik ka at maglinang ka. Pagpasok ng espiritu sa katawan. Buksan ang sariling mga meridian. Hayaang bumuo ng paikot na daloy ang espiritong lakas. Tumawid sa hadlang na ito. Nasa tableta ng pagbabalik sa pagiging mortal na ito ang lahat. Malinaw at kita ang mga meridian. Kung saan man mabilis, mabilis. Kung saan man mabagal, mabagal. Kung saan man lumiliko o humihinto. Nakikita ko agad ang kabuuan. Sa sandaling iyon, daan-daan na itong papasok sa nakatalagang meridian. Mula sa Dantian, papasok ito sa Du Meridian. Paikot na siklo ng langit at lupa. Walang kahit anong sagabal. Unang antas. Tapos na. Sa isang karaniwang tao, abutin ito ng 1 buwan. Sa akin, 1 tasa lang ng tsaa ang kailangan. Pero iyon lang ang pag-ikot. Ang hirap ay nasa pagpino sa susunod. Ang espiritong lakas sa loob ng katawan ay parang binunot na damo. At marami ito. Hindi pantay ang kalidad. Hindi dalisay ang lakas espiritu. Parang mapurol na talim. Kahit dumami pa, mahirap ipakita ang tunay na puwersa. Tipunin mo. Pero ang lakas espiritu ay walang anyo at walang laman. Kapag mas pinilit mong siksikin ito, lalo lang itong mas mabilis na kumakalat. Kung ordinaryong praktisador, kailangan mo lang ulit-ulit na paandarin ang sining ng paglinang araw-araw. Sasandig ka sa mahabang panahon para dahan-dahang dalisayin ito. Sa mismong sandaling iyon, ang pagpisil, pagbayo at pagpipino ay agad na nagsiksik sa dating mis na lakas espiritu. Patuloy na inihiwalay ang mga dumi sa loob nito. Ang natira na lang ay ang pinakapuro nitong bahagi. Bagamat lumiit ang laki nito sa 1/10 ng dati, ang taglay nitong lakas ay tumaas ng 10 ulit. Pagkaraan ng 1 sandali na katumbas ng 1 insenso. Ang lakas espiritu sa mga meridian ay naging tulad ng ulan, 2 antas. Lakas espiritu na parang ulan. Hindi ako tumigil. Ipinagpatuloy ko ang pagpaandar ng lakas ng kaitian. At ang masisikip na patak ay nagtipon at naging kumikislap na mga butil ng hamog, 3 antas. Lakas espiritu na parang hamog. Ito ang hangganang hindi malalagpasan ng mga naglilinang sa loob ng maraming salinlahi. Ngunit, para sa akin, ang tinatawag na bottleneck ay wala mismo. Matapos kong hubugin ang sarili ko laban sa langit, napakita ko ang bawat antas ng pinakamainam na daloy ng sining. At ang kaitian ay nagbigay pa ng sapat na likidong espiritu para magpatuloy sa paglinang. Kasunod noon, ang likidong espiritu ay patuloy na lumapot hanggang sa 5 antas. Lakas espiritu na parang malapot na katas. Sa 6 na antas, ang lakas espiritu ay parang mercury. Sa 7, ang lakas espiritu ay parang tingga. 8, ang lakas espiritu ay parang jade. Patuloy na lumilipas ang oras. Pero nalubog lang ako sa paglinang. Hanggang makalipas ang 12 oras. Ang mabigat na lakas espiritu na parang jade ay muling nag-ayos. Sa huli, nagsama-sama ito bilang mga malinaw na kristal na espiritu. 9 na antas. Lakas espiritu na parang kristal. Ganap na perpekto ang sining ng Wanhua Wuji. Ang buhay na gugugulin ng isang ordinaryong tao sa paglinang ay hindi man lang siguradong makakatapos sa landas na ito. Isang araw lang ang ginugol ko. Mas mahalaga pa, ang lakas espiritong nalinang ng sining ng Wanhua Wuji ay mas dalisay kaysa sa mga mandirigma sa kaparehong antas. Kahit kakapasok ko lang sa unang yugto,
Ang lakas sa katawan ko ay matagal nang higit sa karaniwang mandirigma sa unang yugto. Ngayong nakalusot na ako sa hadlang na ito. Panahon na para tanggapin ko ang unang misyon ng paglipol sa mga halimaw. Ginoong Zhu, si Lin Chen ay may pambihirang talento. At hindi naging madali ang pagdaan niya sa pagpili ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Pero binugbog siya ni Lu Yuan hanggang sa malubha ang pinsala. Pakiusap, ikaw na ang humatol para sa kapatid namin. Pagkatapos ng seleksyon, lumabas ako para asikasuhin ang tungkulin. Ngayon lang ako nakabalik. Hindi ko alam ang tungkol sa pagsusuri. Ikwento mo ng malinaw ang buong nangyari. Noon, wala ako malapit sa kulungan ng mga demonyo. Mula lang sa maikling pagkamalay ni Lin Chen ko nalaman na si Lu Yuan ang nanakit sa kanya. Tungkol sa pagkuha ni Lu Yuan ng markang E. At sa nagawa niyang pumatay ng 287 demonyo sa loob ng isang oras. Wala akong alam. Anong marka ang nakuha ni Lin Chen? Markang E. May naipadalang tagasulat na para magpabatid. Na kapag magaling na siya ay pumunta siya sa bulwagan ng 4 na wala para magparehistro. Siguradong nainggit si Lu Yuan kay Lin Chen. Kaya nang matapos ang pagsusuri. Habang nasa mahinang kalagayan si Lin Chen, palihim niya itong inatake. Si Lu Yuan ay isa lang na pangkaraniwang kawani na 5 taon nang nagsasanay at nasa ikalawang antas pa lang ng karaniwang yugto. Isa lang siyang hamak na tauhan. Kung hindi niya sinamantala ang kalagayan ni Lin Chen, paano niya mapapabagsak ang isang markang gi na immortal hanggang sa maging malubha ang pinsala nito? Nakapasok siya sa kagawaran ng paglupig sa demonyo dahil sa katayuan niyang anak ng isang martir. Hindi pa rin patas sa ibang baguhan. Huwag kang mag-alala. Isa akong mandirigma sa 2 antas ng panimulang yugto. At 7 taon na akong kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. May otoridad akong disiplinahin ang mga baguhan. Hindi inalintana ni Lu Yuan ang samahan at sinaktan pa ang sarili niyang kapatid sa sekta. Dapat siyang maparusahan. Maraming salamat, Ginoong Zhu. Lu Yuan, ako si Zutong, ang tagasuri ng pagpasok mula sa kondado ng Yunnan. Sumama ka sa akin sandali. Wala akong oras. 7 taon na ako sa serbisyo. Kahit kawal lang ako ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Pero sa harap ng mga baguhan, lagi niyang inaasta ang sarili na parang veteranong may mahabang karanasan. Pero 2 salita lang niya ang ginamit. Sa pagsusulit sa pagpasok kahapon, ikaw ang nagpasugatan ng malubha kay Lin Chen. At ano naman kung wala kang pakialam sa samahan ng magkakapatid sa sekta. Inabutan mo siyang ubos ang lakas matapos ang pagsusulit at saka mo siya sinaktan. Sama ka agad sa akin sa silid medical para humingi ng kabayaran. Kung paano ka paparusahan pagkatapos. Pagpapasyahan na lang kapag nagising si Lin Chen. Ganyan dapat. Ngayon, sumama ka na sa akin sa silid medical. Lanan. Bakit hindi ka pa lumilingon? CJ. Kailan ka pupunta? Hindi naman kailangan magmadali. Bibili muna ako ng ilang kahel. Tumayo ka lang dito. Huwag kang gagalaw. Lu Yuan. Ang lakas ng loob mo. Hindi ko alam ang mga patakaran mo. Pero ang mga patakaran ng Sigu Hall. Dapat alam mo. Hintayin mo ako. Ginoong Lu, muli na naman tayong nagkita. Nandito ka rin ba para kumuha ng atas? Dumaan lang ako para tumingin. Si Old Liu iyon. Ang asawa niya ay pamangkin ng tita ko. At isang na yun lang ang pinanggalingan ng pamilya nila sa asawa at ng baryo namin. Kung susumahin, dapat ko pa siyang tawaging malayong kamag-anak. Sa asawa. Ginoong Lu, anong atas ang gusto mong tanggapin? Aling misyon dito ang may pinakamababang panganib? Alin ang mas malaki ang kita? Alin ang pinakamadaling magbigay ng merito? Alam ko ang lahat. Humanap ka ng isang atas. 5 kiyan na pilak. Gusto ko ng atas na makakapatay ng mga halimaw. Mas marami ang halimaw, mas mabuti. Mas mabuti kung isang uri lang. Bakit kailangan pang isang uri? Panghasa. May katwiran. Kapag mas marami kang napatay na isang uri ng halimaw, mas makikilala mo ang mga kahinaan nila. Sa hinaharap, madali mo na silang mapapaharap. Saktong-sakto ito. Noong mga nakaraang araw, may 47 na mandirigmang nawala malapit sa kondado ng Chixia. May nakakita ng pulang liwanag sa bubong ng mansyon ng pamilya Chen sa kalaliman ng gabi. Pinaghihinalaang may nakatagong blood demon. Kapag nakapatay ang blood demon, kaya nitong gawing blood slave ang mga patay. At ang blood slave ay magpapatuloy sa pagpatay. At gagawa pa ng mas marami pang kapareho nito. Kapag may isang blood demon na nagtago sa isang lugar na siksik sa tao, hindi magtatagal. Magiging isang malaking sakuna ito. Bagamat si Ginoong Lu ay isang opisyal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo.
Baguhan pa rin siya. Ayon sa mga patakaran. Sa unang paglabas ng isang baguhan para sa atas, dapat may kasamang kahit isang mandirigma ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Para maiwasan ang anumang aksidente. Noon ko pa gustong ako na lang ang humarap sa Blood Demon na ito. Hindi ko akalaing kailangan ko pang may kasamang iba. Kuya Su, sumama ka sa akin sa kondado ng Chixia, ano sa tingin mo? Ginoong Lu, kung mamamatay ako sa kamay ng mga demonyo. Mahina at may sakit ang matandang ina ko sa bahay. At wala nang mag-aalaga sa aking asawa at batang anak. Sa wakas, natagpuan na kita, Suding-an. Pinapasabi sa iyo ng nanay mo. Kung hindi ka pa rin makakahanap ng mapapangasawa ngayong taon. Huwag ka nang umuwi sa bagong taon. May asawa at anak ka na. At hindi ka nakukulitin ng nanay mo na mag-asawa. Ginoong Lu, wala akong asawa ni anak. Hindi rin naman gaanong kumakain ang matanda kong ina. Takot lang talaga akong mamatay. Katamtaman lang ang likas kong galing. 7 taon ako sa hanay bago lang umangat mula sa opisyal na tanod tungo sa kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Wala rin akong natutuhang napakalakas na sining sa pakikipaglaban. Sa araw-araw, nagbubuklat lang ako ng mga akto para kumita ng kaunting pila. Kapag nakatagpo talaga ng mga demonyo, baka ni sarili kong buhay ay di ko maprotektahan. Prangka ka, kaya nakakatuwa. Mas mahalaga, takot siyang mamatay kaya hindi niya agawin sa akin ang mga demonyo. Sumama ka sa akin. Hindi mo na kailangang pumatay ng demonyo. Makakakuha ka pa rin ng merito. Talaga bang hindi ko na kailangang kumilos? Ikaw ang bahala sa pagsisiyasat at pagtukoy. Kapag may demonyong nakasalubong, humanap ka ng ligtas na taguan. Lumabas ka lang kapag tapos na akong pumatay. Kung kaya mo, magtago ka ng mas malayo. Mas malayo, mas mabuti. Sa unang kalahati ng misyong ito, hindi lang tayo makakakuha ng merito. May 5 tile na pilak pa. Kung mahuhuli nating buhay ang utak ng Blood Demon, lalo pang tataas ang gantimpala. Ganyang halos libreng biyaya. Hindi ko syempre palalampasin. Pero linawin ko na agad. Ako lang ang bahala sa investigasyon at paggiya. Mahigit 400 li ang layo ng kondado ng Chixia sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Ang karaniwang kabayo ay mangangailangan ng mahigit 2 araw para marating iyon. Ang kabayong Chasing Wind ay may lahing demonyo. Sa kalahating araw lang, aabot na ito. Pagkalabas ko pa lang ng pinto, hinarang na ako ni Zutong. Luyuan, sinaktan mo si Lin Chen. Ngayon, kailangan mo akong samahan sa silid medical para humingi ng tawad. Ginoong Lu, magtimpi ka muna. 7 taon na ako, 3 antas ng saklaw. Ang bansag ay bakal na mukha. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang pinagdaanan ko. Hindi mo sinuri ang tala ng pagsusuri. At sa isang panig na salita lang ng mga kamag-anak ay dumating ka agad para manghuli ng tao. Karapat-dapat ka pang magkunwaring tagapamahala ng katarungan. Isa ka lang baguhan na nakapasok dahil sa promosyon gamit ang plaka mo. Samantalang ako ay isang mandirigmang nasa paunang saklaw at 7 taon ng kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Sa usapin ng karanasan at bigat ng katungkulan, ano ang ipantatapat mo sa akin? 3 uri. Dahil napakahalaga mo sa karanasan. Bibigyan kita ng 3 hinga. Pagkaraan ng 3 hinga. Ikaw mismo ang magsasabi sa akin kung sino ang mas mabigat ang bigat. Aray. Napakahina, isang hampas lang at basag na. Mas lalo akong nagulat sa na malinaw na si Luyuan ay nasa 2 antas pa lang ng karaniwang saklaw, ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon, hindi lang siya nakalampas sa paunang saklaw. Pati espiritong lakas niya ay nagsimulang mamuo bilang kristal. Paano yon posible? Hanggang sa sandaling ito, doon ko lang napagtantong lubha akong nagkamali. Ang taong nasa harap ko ay hindi pala umaasa sa pamanang dangal ng isang tapat at bayani upang makapasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo bilang hamak na walang silbi. Kundi isang taong sa pagpasok pa lang ay nakakuha ng pinakamataas na marka. Mas mataas pa nga ang pwesto niya kaysa sa akin. Siya ay isang kapitan ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Gusto ko sanang magpakumbaba at umatras. Ubus na ang 3 hinga. Ngayon, alam mo na kung sino ang mas mabigat ang timbang, di ba? Pumunta ka sa kwadra at pumili ng 2 magagandang kabayo. Dali, tumungo kayo sa kondado ng Chixia. Dumating na. Si Zutong ay nagmamalaki lang sa 7 taon niyang karanasan. Pero maging ang posisyon at resulta ng pagtatasa ni Luyuan ay hindi man lang sinuri. Kaya nauwi sa ganitong resulta. Talagang hindi na makapagreklamo pa ang mga tao sa tabi. Hahaha. Hindi pa tapos ang paggawa ng uniforme. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ako si Wushoksin. Kulang kami sa mga tauhan sa lugar na ito. Lahat ng iba ay nasa labas para sa tungkulin.
Ako at si Uncle Wang lang ang naiwan para magbantay. Gaano karami ba ang nawawalang mga mandirigmang panlabas? Ang 47 tao ay pawang mga disipulo ng ilang maliliit na sekta sa paligid. Ano ang pinagmulan ng pamilyang Chen? Ang pamilyang Chen ay isang mayamang angkan sa kondado ng Chixia. May tao sa kanilang angkan na isang opisyal sa lungsod ng Zhou. May mga 50 tao sa kanilang bahay. Noon, may isang bantay na nakakita na may sumabog na pulang liwanag mula sa bahay ng Chen sa gitna ng gabi. Napakakapal ng demonyong aura. Pumunta na kami noon para magsiyasat. Pero hinarang kami ng puno ng pamilya Chen. Sinabi niyang nililinis ng kagawaran ng paglupig sa demonyo ang mga taong nadungisan. At kailangan pa naming pumunta sa lungsod ng Zhou para magsampa ng ulat. Nag-aalala ang nakatataas na kung wala kaming ebidensya, mapipilitan kaming lumusob at magsiyasat. At maaaring maparusahan kami ng tanggapan ng pamahalaan. Kaya pansamantala na lang naming iulat ang sitwasyon sa tanggapan ng Zhou. Ang Blood Demon ay kayang lumikha ng mga Blood Slave. Nawawala ang 47 mandirigmang panlabas. Lumitaw ulit ang gintong pulang liwanag sa bahay ng Chen. Imposibleng nagkataon lang ang dalawang bagay na ito. Dahil galing kayo sa opisina ng lalawigan. May kapangyarihan kayong kumilos ayon sa sarili ninyong pasya. Gusto mo bang tipunin agad ang mga tauhan at saliksikin ang pamilyang Chen? Biglang may makapal na demonyong aura na lumitaw sa hilagang tawiran. Baka may masaktan ng mga halimaw. Lumitaw na ang demonyong aura. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang mga halimaw. Nasa akin na ang ebidensya para mapatunayan ang pamilyang Chen. Sa hilagang tawiran, may maaaring mapahamak anumang oras. Alam ko kung alin ang mas mahalaga. Nauunawaan ko. Pupunta ako sa hilagang tawiran. Hilagang tawiran. Nakababatang kapatid. Ang mga halimaw sa labas ay hindi tulad ng nasa Lock Demon Well. Baguhan ka pa lang sa sekta. Mas mabuting huwag kang magsapalarang mag-isa. Ako si Wu Shuxin, kapitan ng tagapagbantay sa paglupig sa demonyo ng kondado ng Chixia. Pagbati po, kapitan. Ako na ang hahawak sa salot na halimaw sa hilagang tawiran. Wu Shuxin. Isama mo si Sudin-an at pasukin niyo ang pamilyang Chen. Suriin niyo ng maigi ang sitwasyon sa loob ng bahay. Tandaan, huwag magpa-alerto sa kalaban. Sumusunod po. Ginoong Lu. Ang mga halimaw ay malupit. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Hindi lang iisa. Kanina ko pa gustong may mas marami pang halimaw. Hindi ko inakalang may ibibigay pa silang ganitong pambungad na regalo. Narito lang ako. Kung may lakas ka, lumapit ka. Mahusay ang water sprite sa pagsisid at pananambang mula sa ilalim ng tubig. Kaya nitong mapunit ng madali ang katawan ng isang karaniwang mandirigma. Lene. May Blood Demon pa. At napakarami pang nasa tubig. Mukhang hindi masasayang ang paglalakbay na ito. Dahil isang uri ng halimaw ang napatay. Ang mga katagang nalaglag ay eksaktong pareho rin. Kung ikukumpara sa pagkolekta ng 6 na magkaibang kataga. Mas madali niyang pagsamahin ang magkaparehong kataga. Kasama. Hindi ako mahaharang ng mga ordinaryong halimaw na ito. 2 lang. 3 hanggang 5. Hindi pa abot sa kalahating tasa ng tsaa. Ang presyon ng tubig na bumabagsak ay lumampas na sa 20. Ang mga siyang na kanina ay sinusubok pa ang aming lakas. Ay natigilan na lang sa kinatatayuan. Sa normal na kalagayan. Kahit laban sa mga halimaw sa pangkaraniwang antas. Kailangan ding hanapin ang kahinaan nila. Maghanap ng pagkakataon. Kapag nag-ingat lang ng bahagya at pumalpak. Magiging baligtad agad ang papel ng mga ngaso at biktima. Kung magpapatuloy pa ito. Malilipol tayong lahat niya ng mag-isa. 15 minuto. 34 na unit.
Ang taong ito, sa loob lang ng 15 minuto, nalipol na ang mahigit kalahati ng ating lahi. Hindi nakapagtataka kung bakit halos hindi man lang niya tayo tinitingnan. Mahigit 30 water otter. Sa loob lang ng sandali, siya lang mag-isa ang pumatay sa mga yon. Hindi sa bilis niya. Hindi sapat para sa kanya ang kaunting water otter na ito. Kapag nakikita nilang bumabagsak ang kapwa nila, nanghihina agad ang loob sa takot. Sa unang pagkakataon, pwede ko pa pang pakalmahin ang sarili ko. Pero bigla siyang umatake. Hindi nakahabol sa depensa ang mga kasama niya. Pero kanina pa kami nagpadala ng hudyat para sa pagsalakay mula sa lahat ng panig. At kami mismo ang unang sumugod. Ngunit pinatay pa rin kami ng taong iyon sa isang suntok. Ngayon, sa loob lang ng isang sandali. Nalipol na niya ang malaking bahagi ng lahi. Ang agwat naming dalawa. Hindi na kayang punan ng dami. Pero napakabilis talaga ni Luyuan. Hindi sila makaalis sa lugar na ito. Para sa isang karaniwang bantay ng paglupig sa demonyo. Mapanganib ang lugar na ito ng mga salot na halimaw. Pero para sa akin, isa itong napakahirap matagpo ang imbakan ng mga bihirang yaman. Kalat-kalat ang mga halimaw sa labas. Halos imposible ang pagsasanib para makabuo ng mataas na antas na yaman. Pero sa hilagang tawiran, nagtipon ang napakaraming tangke ng tubigan na tanso ang kintab. Hindi na kailangang mangamba sa biglang pagharap sa isang halimaw sa labas o sa malaking halimaw sa antas na misteryoso. Ito mismo ang pagkakataong pinakakailangan ko ngayon. 3 magkaparehong strip na may isang kulay. Maaaring pagsamahin para maging isang berdeng strip. Ipagpatuloy ang pagsasanib pataas. Kailangan ng 243 magkaparehong puting strip para makuha sa huli ang isang pulang strip. Kaya ang layunin ko ay hindi na lang basta tapusin ang misyon, kundi ang pumatay hanggat maaari. Tubig. Sa huli. Muli nang natahimik ang ibabaw ng ilog. Tumayo si Luyuan sa pampang at dahan-dahang binawi ang kamay. Ang mga bangkay sa tabi ng tubig sa pampang ay umabot din sa 34. Tahimik ang buong paligid. Sa mga nagdaang taon, kapag nakatagpo ng ganitong kalaking grupo sa tubig, kailangan man lang ng isang pares ng mga bantay ng paglupig sa demonyo. Pero si Luyuan, sa napakaikling panahon, ay nilipol ang lahat ng ganitong dami ng mga water otter. Hindi na ito karaniwang lakas sa pakikipaglaban sa labas. Dahil lang sa pagresolba sa halimaw na salot. Kaya ako nagpakawala ng walang awang patayan. Kasalukuyang talaan ng mga salita, Gabing Mata 34. May natukoy na pwedeng pagsamahing entry. Pagsasamahin ba? Pagsamahin ang Gabing Mata 27. Pagsamahin ang Berdeng Diwang Opisyal. Diwang Opisyal. Berdeng Diwang Opisyal la 580. 580 ay pwedeng pagsamahin para maging asul na tunay na puwersa. Kapag 3 asul na tunay na puwersa ay pinagsama, nagiging pagbasag sa delusyon. Lila. Pagbasag sa delusyon. Tingnan ang kakaibang bakas ng ilusyon at lihim na pagtatago ng multo. Matuklasan ang di pangkaraniwang pagkakataon. Mahigit 30 water otter ay nalipol na pala ng buo. Natakpan ito ng isang uri ng puwersa. Kaya hindi ito napapansin ng karaniwang bantay ng paglupig sa demonyo. Talagang may problema ang pamilya Chen. Kagalang-galang na punong opisyal. Ayusin mo nang mabuti ang mga halimaw. At dalhin sila pabalik sa tirahan para asikasuhin. Opo. Parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. May nakita. Sa ngayon, hindi na muna maghanap. Parang ang ilang dosenang tao sa pamilyang Chen ay naglaho ng magdamag. May mga buhay pa. Hindi tama. Nakaharap sa bintana ang mukha niya. Ay. Chen Lianshan. Ang halimaw sa harap ko ay ang ulo ng pamilyang Chen. Pero hindi na siya tao. Isa na siyang alipin ng dugo na ginawang ganoon ng demonyo ng dugo. Ang buong pamilyang Chen, marahil ay nalugmok na. Ginoong Su umatras. Minsan nang sinabi ni Sudingan na, kapag totoong nakaharap ng mga halimaw, siya ang unang atras. Akala ko biro lang. Hindi ko inakalang totoo pala ang sinabi niya. Sobrang dami. Napakalakas ng pagbawi. Kahit karaniwang sugat, hindi sila agad mawawalan ng laban. Hindi rin sila madaling mapahina. Mas problema pa nga, kapag naubos na ang aking espiritual na lakas.
Si Chen Lingshan ang magpapakawala ng nakamamatay na pag-atake. Totoong mahirap patayin ang isang kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo sa unang yugto. Pero basta tuloy-tuloy ang pag-ubos sa kanya. Sa huli, mauubos din ang lakas niya. Ang kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo na nakatakas kanina. Paano kung magsundo siya ng mga tauhan? Hindi kailangan mag-alala. Nakapaghanda na ang Snow Demon. Ang mga kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo sa panuluyan ng county. Ngayon, malamang nadala na sila ni Shui Pang sa hilagang pantalan. Kahit makatakas sila, maaantala pa rin sila ng ilang oras. At si Ginoong Snow Demon ay kailangan lang ng kaunting insenso. Pagkaraan ng kaunting insenso, kahit may mga kawal pa ng kagawaran ng paglupig sa demonyo na dumating, magdadala lang sila ng dagdag na handog na dugo. May dumarating na naman. Lumabas ka at harapin mo. Huwag mong hayaang makalapit siya sa bahay. Kung hindi siya kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo, maghanap ka na lang ng palusot para paalisin siya. Kung magpupumilit siyang lumapit, hindi pa huli ang lahat para gawin siyang alipin ng dugo. Itong batang kapatid. Ano ba ang pakay mo sa pagbisita sa kalaliman ng gabi? Sa isang tingin, alam kong hindi ka tao. Pagpuksa sa mga alipin ng dugo sa mortal na antas. Totoo nga. Nakakuha ng puting salitang susi. Ang wing pattern ay nakakuha ng puting salitang susi. Nakakuha ng puting salitang susi. Pagkawala ng dugo talaga. Hangin talaga. Lahat ng hininga ay nagtipon sa espiritong butil. Ni kaunting bakas ay walang lumitaw. Nandito ako para pumatay ng mga halimaw. Ayon sa balita ni Suding-an, may nakatagong hindi bababa sa 70 o 80 alipin ng dugo sa bakuran ng pamilyang Chen. Lumabas ang kanilang aura. Pinatakas sila ng mas maaga. Kung gayon, lugi ako ng husto sa lakad na ito. Lalo na at nakakulong pa sa loob si Wu Shuxin. Bilang isang kawal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo sa ikatlong antas ng unang yugto. Nakaharap ang mahigit 10 alipin ng dugo na umaatake. Talagang hindi niya kayang tumagal ng matagal. Ngunit, para kay Luyuan, habang dumarami ang mga alipin ng dugo, lalo siyang naengganyo. Ginoong Lu, ang mga tao mula sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Hindi ba sila nadala ni Shui Bao papunta sa hilagang pantalan? Lumalabas na mag-isa ka lang. Pasok ka pa talaga mag-isa sa bitag na inilatag ng Ginoong Blood Demon. Ano ba ang magagawa mo? Mahigit 40 alipin ng dugo sa antas ng paglabas ang narito. Kahit na nasa antas ng paglabas ka rin. Hanggang kailan ka pa makakatagal? Isang patpat ng insenso. O 2 patpat ng insenso. Kagalang-galang, umatras na kayo agad. 87. Saang mansyon may kabuang 87 alipin ng dugo? Dahil narito na silang lahat. Huwag na silang itago. Sabay-sabay na tayong sumugod. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala namang masama. Kung hindi niyo ako mapapatay ngayon, ako ang papatay sa inyo. Paghubog ng espiritual na lakas. Hindi iyan kayang gawin ng isang nasa paunang mortal na antas. Kahit pilitin mo pa, kailangan pa rin ang mahabang panahon ng pag-ipon ng lakas. Sa isang kisap mata lang, sandali. Nakuha ang puting katangian, pagdurugo, 584. Huwag mong isipin na dahil nakapatay ka ng ilang alipin ng dugo sa mortal na antas. Pwede ka nang magwala rito. Ha? Akala mo ba nanalo ka na? Sa ilalim ng pagbasag ng ilusyon. Ang kanyang espiritu sa labanan ay tila natigil. Si Chen Lianshan ang kanilang pinuno. Lalo pa siyang sumidhi. Matapos inumin ang blood pill na kaloob ng demonyong dugo.
Halos umabot na ang kanyang kultibasyon sa huling yugto ng paunang antas. Subalit ang ganitong uri ng nilalang ay hindi man lang nakasalo sa isang atake ni Lu Yuan. Hahaha. Kapag pinino ang espiritual na lakas, nakakagulat talaga ang lakas ng pinsala nito. Pero kung ganyan kalakas ang konsumo mo sa espiritual na lakas, kahit isang mandirigma sa paunang antas ay hindi magtatagal ng matagal. Huwag kang matakot. Tama ang sinabi ng pinuno ng pamilyang Chen. Puro panakot lang siya. Sabay-sabay siyang atakehin ng napakaraming multo. Hindi siya tatagal ng matagal. Bawat ganoong atake ay kumukonsumo ng napakalaking espiritual na lakas. Kakapasok lang ni Lu Yuan, kahit mas malakas ang kanyang kultibasyon. Hindi rin kayang suportahan ng kabuang espiritual na lakas niya yon ng matagal. Hindi na kailangan ang kanyang espiritual na lakas. Ubos na ba? CJ. Patayin ang mga alipin ng dugo sa mortal na antas. Nakuha ang puting katangian, uhaw sa dugo. Ano? Bakit hindi ka dumating ng mas maaga? Isa kang mahalagang tao ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Sa lakas ng kultibasyon mo, bakit hindi ka dumating 3 buwan na ang nakalipas? Sa susunod na buwan pa magdadalabing-anim ang anak kong babae. Matapos makalusot ang demonyong dugo sa pamilyang Chen, inilugmok siya sa lawa ng dugo at araw-araw na pinahirapan. Nasaan ang mga tao ng kagawaran ng paglupig sa demonyo? Ang mga magulang at asawa ko. Lahat ay sinipsip ng tuyo ng demonyong dugo na yon. Ginawa rin niya akong ganitong anyong hindi na tao at hindi na demonyo. Ginamit niya ang buhay ng anak ko para takutin ako. At pinipilit akong paulit-ulit na magdala ng mga mandirigma para ipakain sa kanya. Kung hindi ko gagawin yon, aangkinin niya ang katawan ng anak ko. At buburahin niya ang kanyang kamalayan. Noon, isa rin akong mandirigma sa paunang antas. Nakapatay na rin ako ng mga halimaw. Pero hindi ko nailigtas ang sarili kong pamilya. Kahit mamatay man lang, hindi ko magawa. 3 buwan na ang nakalipas. Sumambulat ang gintong liwanag ng dugo sa pamilyang Chen. Pero hinarang niya kami sa labas. Kung pwersahan sana naming pinasok noon, baka hindi na sana umabot sa araw na ito. Sa huli, dahil inalala namin ang pinagmulan ng pamilyang Chen, pinalampas namin ang pinakamainam na pagkakataon. Sa loob ng 3 buwang ito, araw-araw kong naririnig ang sigaw ng anak kong babae na, "Tatay, saklolo." Kayong mga tao ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Araw-araw kayong sumisigaw na pumatay ng mga demonyo at lipulin ang kasamaan. Pero ang anak kong babae ay ikinulong ng halimaw ng dugo. Ang asawa ko ay pinatay ng halimaw ng dugo. Ako rin ay ginawang halimaw. Bakit hindi ka dumating ng mas maaga? Bakit na ba? Tama ang sinabi mo. Ako ay mula sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Ako si Lu Yuan. Kagawaran ng paglupig sa demonyo ng Qingzhou. Opisyal ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Kaya tandaan mo na, ang sinumang manghahas na ipamukha sa akin ang aking pagkakamali ay papatawan ng parusang kamatayan. Patayin ang mga aliping dugo sa antas ng mortal. Makakuha ng natatanging tag. Mga salitang demonyo na nanlilin lang sa mga tao. Putulin mo na lang tapos. Akala ko hihingin niya ang kinaroroonan ng halimaw ng dugo. O kaya sisiyasatin ang dalagang Chen. Pero wala siyang tinanong. Nakakaawa si Chen Shenshan. Pero dapat siyang patayin. Ang dalawang bagay na ito, sa paningin ko ay hindi kailanman isa. Kahit napilitan pa siya. Kapag naging halimaw at gumawa ng pagkain mula sa dugo ng tao, dapat siyang pugutan. Iyan ang aking tuntunin. Kaya mo pa bang lumakad? Kaya. Sumama ka sa akin. Saan? Patayin ang halimaw ng dugo. Ay. Itigil mo na ang pagpupumiglas. Magsanib ka sa akin. Magiging immortal ka. Patay na ang ama mo. Hindi ka na niya ililigtas.
Kung gayon, bakit ka pa kumakapit? Nangako ako kay Itay. Kahit mamatay pa ako, hindi ako magiging halimaw. Namatay ang ama mo sa kamay ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Pinatay nila siya na parang aso. Hindi mo ba sila kinamumuhian? Hindi mo ba kinamumuhian ang mga pumatay sa ama mo? Kapag nagsanib ka sa akin, magkakaroon ka ng lakas para maghiganti. Hindi ka ba galit na namatay ang ama mo? Pinatay lang siya ng taong iyon mula sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Hindi. Siya ang pumatay sa ama mo. Ang pinapatay ko ay mga halimaw. Ikaw ang tunay na pumatay sa ama niya. Paano mo ako natagpuan dito? Konti na lang. At maisisilang na sana akong muli. Dudurugin kita ng pira-piraso. Ang init. Nabubuhay ako sa dugo. Walang hugis, walang anyo. Paano mo ako mapapatay? Ito ang aking tunay na katawan. Kapag ang pinagmulan ko ay pumasok sa iyong mga ugat at litid. Magiging aliping dugo ka. Huwag ka nang pumalag. Magiging aking puppet ka. Maaari mo akong sakupin. Kung gayon, naisip mo ba? Na kaya rin kitang tunawin. Ano ka ba? Bakit hindi ka nasakop ng aking pinagmulan? Ang aking pinagmulan. Ang aking antas ng lakas. Kung palalampasin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Ang kuya ko ay ang bangkay na halimaw ng bundok kang yun. Kung mangahas kang patayin ako, tiyak na hahanapin ka niya para maghiganti. Gagawin kanyang bangkay na papet. Tandaan mo, pagkatapos kitang tunawin, ako na ang pupunta para patayin siya. Nababaliw ka na ba? Pinatay mo ang dugong halimaw na lampas sa antas mo. Nakakuha ng berdeng katangian na bahira ng dugo. Unang antas ng Chujing, ikalawang antas ng Chujing, ikatlong antas ng Chujing. Sa lakas ni Xuyaw na higit sa karaniwang antas ng Chujing. Ikatlong antas lang ng Chujing ang naabot ko. Ang espiritong lakas na pinanday ng sining ng Wanhua Wuji. Nakakatakot pala hanggang ganito. Mataas ang halaga ng Hui Chanpil. Noon, malubha ang sugat ko at halos hindi na makatayo. Kaya hindi ko talaga magawang inumin ito. Pero si Luyuan, hindi man lang nag-alinlangan. Ibinigay niya ito sa isang dalagang hindi niya kilala. Ang taong ito talagang napakalamig at walang awa. O baka may pusong marangal at mahabagin. Lalong hindi ko maintindihan si Luyuan. Patay na ang dugong halimaw. Pansamantalang humupa ang sakuna ng mga demonyo sa pamilya Chen. Sa'yo ko iiwan ang mga susunod na gawain. Opo. Ginoong Lu. Hindi masama ang iyong magaang na galaw. Ginoo. Ang pagpatay sa mga demonyo. Talaga lang hindi ako bihasa riyan. Napakaraming alipin sa pamilyang Chen. Kung mananatili ako, maging pabigat lang ako. Ikaw ang bahala sa pagsisiyasat. Ako ang bahala sa pagpatay ng mga demonyo. Malinaw ang hati ng gawain. Maganda ang ginawa mo. Tumakas akong mag-isa. Hindi lamang ako sinermunan niyan. Pinatunayan pa niya na tama ako. Maraming salamat, Ginoo. Kailangan pang manatili sa mundong ito ang Chixia Sword ng isa pang salinlahi. Hindi ba tapos na ang takdang gawain? Kailangan ko pang pumunta sa bundok kang yon. Ano ang gagawin mo roon? Patayin ang corpse demon. Patayin ang halimaw na yon. Bago mamatay ang dugong halimaw, sinabi niya, na ang pinakamalaking halimaw niya ay ang corpse demon sa bundok kang yon. At siguradong maghihiganti ang corpse demon para sa kanya. Kaya ako ang mauunang kumilos. Maghihiganti ang corpse demon. Ang normal na tao ay dapat maghanda sa depensa. Punong Lu, gusto ninyong kayo mismo ang sumalakay at pumatay roon. Punong Lu, kakagaling nyo lang sa isang malaking labanan. May sugat pa ba kayo sa katawan? Wala. Puro dugo ng mga demonyo ito.
Kung gayon, babalik muna ako sa tinutuluyan ko para suriin ang mga tala tungkol sa bundok Canyon. Bukas ng madaling araw tayo alis. CJ. Ang corpse demon sa bundok Canyon ay unang nagpakita kalahating taon na ang nakalipas. Sa simula, ilang mga ngaso lang sa bundok ang tinanggalan ng puso. Pagkatapos, lalo pang lumawak ang sakuna ng mga demonyo. Minsang nagpadala ang kagawaran ng paglupig sa demonyo ng kondado ng Chixia ng isang kapitan na tagapuksa ng demonyo. Kasama ang 5 piling tauhan, pumasok siya sa bundok para mag-imbestiga. Pagkaraan ng kalahating buwan, tanging ang kapitan na yon ang nakalabas ng malubhang sugatan. At naputulan na ng isang braso. Naging napakalakas na ang corpse demon na yon. Ang katawan nitong bangkay ay mas matigas pa kaysa sa isang mahikang sandata. Kahit buong lakas itong salakay ng mga mandirigmang nasa antas ng Chujing, hindi pa rin mabutas ang depensa. 6 ang nasawi at walang naiwan ni Bakas. Sa kabilugan ng buwan, pumapatay ito at kumukuha ng puso. Tinatangay ito ng hangin at tumatakas. Ni Bakas ng paa, wala itong iniiwan. Punong Lu, ang corpse demon na ito ay hindi gaya ng mga karaniwang halimaw. Ang karaniwang corpse demon ay walang ganitong talas ng isip. At imposible ring palagi nitong nailagan ang pagsisiyasat ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Malamang may kumokontrol at nagpapalaki ng mga bangkay sa likod nito. Naalala ko ang templong bundok na paulit-ulit na lumilitaw sa mga tala. Ang lugar ng krimen ng corpse demon ay pawang nakapaligid sa kailaliman ng bundok Canyon. Ang abandonadong templong bundok na yon. Mula nang lumitaw ang corpse demon, wala nang pumasok doon. Sa makalawa ay ika-15 na. Ngayong gabi, pumunta tayo sa templo ng Diyos ng bundok at tingnan. Naghihinuha lang ako. Kung pagpasok natin sa templo ng Diyos ng bundok ay wala tayong makita na bakas ng corpse demon. Ginoo, hindi niyo ako masisisi. At sa lakad na ito, wala namang misyong may kinalaman sa mga bangkay na demonyo. Kung sakaling hindi ka mag-ingat at mamatay sa loob, baka wala ka nang matanggap na kabayaran. May inang 80 taong gulang pa ako. Haha, hindi kita hahayaang pumunta ng libre. Pambayad ito. Talagang bukas palad ang Ginoo. Bukas palad sa ano? Ito ang bago pa ako pumasok sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Ipinagbili ko ang huling kaunting pilak na natira sa bahay ng aming mga ninuno. Kung talagang makakita ako ng corpse demon, bibigyan pa kita ng 5 tile. Maraming salamat, Ginoo. Ang abang ito ay gagawin ang buong makakaya. Ang mga lintik na iyan ng sektang Changsheng, mga baluktot na alagad ng masama. Sa bundok Canyon pa talaga sila naghahanda ng mga bangkay. Naipadala na ba ang mensahe ng pagsagip kina Li King at Zeusi? Nadurog ko na ang waste token ko. Pero napakalayo rito ni Zeusi. Baka hindi natin kayaning tumagal hanggang dumating ang mga tauhang pansaklolo. Ano ba talaga ang gusto ng mga lintik na yon? Hindi na mahalaga kung ano ang gusto nilang gawin. Buhay muna tayo bago pag-usapan yan. Ang walang awang laso ng corpse demon na kumakalat sa loob ng katawan. Hindi ko na yata kayang tumagal. Mauna na kayo. Ako ang sasalo sa kanila. Kung mamatay man ako, huwag ninyong kalimutang sunugan ako ng mas maraming papel na handog. Magandang dalaga. Hindi talaga kayo basta-basta bilang Zenmo Wei. Kahit tinamaan ng lasong nagpapabagay bangkay, nakatiis pa rin hanggang ngayon. Sayang, dahil malapit na kayong mamatay. Sa wakas, nagpakita na rin ang mga asong iyon ng sektang Changsheng. Kung hindi lang kami na unang nilusob ng mga bangkay na papet. Sa inyong dalawa lang. Gusto niyo pa akong saktan? Tinanong mo pa kung sinong pinuno ako. Talagang may lakas ka ng loob na sumuway sa langit. Pagpatay sa halimaw sa mortal na yugto. Halimaw na bangkay sa mortal na yugto. Pagpatay sa halimaw na bangkay sa mortal na yugto. Nakatanggap ng lilang talim ng espada. Kuya Su, ano ba talaga ang antas ng paglilinang ng Ginoong iyon? Ay! Ginoo! Si Ginoong Lu ito. Ang pinakabatang bantay ng kagawaran ng paglupig sa demonyo sa Qingzhou. Kakapasok pa lang. Pinakamataas na antas ng pagtatasa. Pinakamataas na marka sa pagsusulit sa pagpasok.
Maraming taon na sa templo. Nakakita na ako ng marami ng henyo. Pero kung ihahambing kay Ginoong Lu, wala siyang maipagmamalaki. Kagawaran ng paglupig sa demonyo ng King Zhao. Ako si Zhao Ping, bantay ng kagawaran ng paglupig sa demonyo. Maraming salamat, Ginoong Lu, sa pagliligtas ninyo sa akin. Tumayo ka at magsalita. Bakit ka hinabol ng mga bangkay na papet? Siguradong may kinalaman ang templo ng Diyos ng bundok sa mga corpse demon. Ang mga planong binabalangkas ng sektang Changsheng sa loob. Marahil iyon ang pinagmumulan ng mga halimaw sa bundok kang yun. Nasa bandang iyon ang templo ng Diyos ng bundok. Makakapagbigay ako ng daan para sa inyo, Ginoo. Hindi na kailangan. Dito na lang kayo magpagaling ng mga sugat nyo. Yeah. Ikaw ang pumatay sa mga tao ng sektang Changsheng ko. Tama. At hindi lang yan. Papatayin din kita. Ang kapal ng mukha. Ang usapin sa bundok kang yun ay hindi bagay na maaaring pakialaman ng isang Zenmo Wei. Sa loob ng 3 hininga, umalis ka. Kung hindi, panagutan mo ang magiging kapalit. Malinaw na ang sektang Changsheng ay isang masamang daan. At ang kapal pa, wala ni isa sa kanila ang gumagalang sa kagawaran ng paglupig sa demonyo. Kung hindi naman pumapasok ang mga bantay ng paglupig sa demonyo para mamahala. Ibig bang sabihin, hahayaan na lang ang sektang Changsheng ang mamahala? Ang batang bantay ng paglupig sa demonyo na ito may gana pang lumapit. Sinabi ko na. Tatlong hinga. Paano yon magiging posible? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bundok kang yon. Kaya ba ng mga bantay ng paglupig sa demonyo na pakialaman ito o hindi? Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na parang kamatayan. Batang Ginoo, pinapayuhan kitang pakawalan mo na siya. Kung mangahas kang pumatay ng kahit isang tao ng sektang Changsheng ngayon, labanan tayo hanggang mamatay ang isa sa atin. Bago ako dumating, nakapatay na ako ng 3. Ang 3 iyon, basura lang naman. Kung namatay sila, di namatay. Basta pakawalan mo siya at patawarin ang dati niyang pagkakasala. Maaari kong palampasin na lang ito. Talagang umatras ang paa niya. Mabubuhay pa ako. Isang walang kwentang basura lang. Isang hakbang lang at mamamatay siya. Ulol ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Heh. Paano mo ako natuntun? Patayin ang salaming bangkay na multo. Nakakuha ng natatanging katangiang tala. Tumigas na parang peklat. Huwag mo akong patayin, amin na ako. Hindi ba dapat dakpin at ikulong ng kagawaran ng paglupig sa demonyo? Ihahayag ko ang lahat. Ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. Sino ka? Kagalang-galang, ang abang lingkod ay si Liu. Ako ang pangalawang pinuno ng altar ng sektang Changsheng. Bakit ginawa ninyong lungga ng pagpapalaki ng bangkay ang templo ng Diyos ng bundok? Para magpalaki ng corpse demon.
Nasaan ang corpse demon? Nasa ilalim mismo. Ang templong ito sa bundok ay itinayo ng unang pinuno ng aming sektang Changsheng. Noon, ang pinuno ay naglatag ng siling aray sa ilalim ng lupa. Para supilin ang 1,000 taong corpse demon. Dahil itinayo ng inyong ninunong guro ang templo para selyuhan ang corpse demon. Paano napunta sa inyo ang pamamahala rito? At ginawa ninyong lungga ng pagpapalaki ng bangkay ang lugar na ito. Patawad, mahal na Ginoo. Ang corpse demon na ito ay hindi pangkaraniwan. May lihim na paraan ang aming sekta. Kaya nitong gamitin ang puso ng buhay na tao para pinuhin ang core ng corpse demon. Para gawin siyang uod ng bangkay. Natapos na ba? Isang huling hakbang na lang. Kapag hinintay lang ang kabilugan ng buwan sa makalawa. At pinakain ang corpse demon ng puso ng buhay na tao. Magagawa ko na siyang lubusang kontrolin. Mukhang hindi mo na yon maabutan. May isa pa akong sasabihin. Matagal nang sira ang siling aray na iniwan ng aming ninunong guro. Ako ang gumamit ng lihim na paraan para kontrolin ang core ng corpse demon. Kaya ko lang siyang naipitin sa ilalim ng lupa. Kung mamamatay ako, hihina at mawawala ang bisa ng lihim na paraan. Ang 1,000 taong corpse demon ay agad nalalabas at magwawala. Sa oras na yon, lahat ng buhay sa loob ng 1,000 li sa paligid ng Chixia County ay malulubog sa pagkalipol. Hindi rin biro ang 1,000 taong corpse demon. Noon, ang aming ninunong guro ay may kultivasyon sa Xuan Realm. Ngunit hindi pa rin niya ito lubusang mapatay. Ang corpse demon ay hinubog ng malansangin na tinipon mula sa ilalim ng lupa. Ang katawan nitong 1,000 taon na ay matigas na at hindi magigiba. Kaya, ayaw ding makita ng mahal na Ginoo na mabasag ang selyo nito. At magdulot ng kaguluhan sa sangkatauhan, tama ba? Ibig sabihin, kapag pinatay kita, kusang lalabas ang corpse demon. Baliw ka ba? 1,000 taong corpse demon yon. Kapag nawalan yon ng kontrol, mamamatay ang lahat. Dugo at lagim lang naman yan. Ang kinatatakutan ko lang ay baka hindi pa sapat ang gulo.